Sinamahan ni Marlon si Sarah sa nais niyang puntahan. Ang kanyang puso'y labis na nasasaktan sa nangyayari. Doon tayo sa libingan ng aking ina, parang gusto kong magsumbong sa kanya. Kahit gabi na, wala siyang alinlangan na pumunta doon dahil maliwanag ang lugar. Pagkaraan ng kalahating oras, pumasok sila sa likod ng sementeryo kung saan may ilang hani ng puting mga lapida. Salamat sa paghatid sa akin dito. Pasasalamat ni Sarah kay Marlon at naglakad siya sa sementeryo na mag-isa. Nais ni Marlon na umalis, ngunit masyadong mapanganib para kay Sarah na maglakad sa ganong lugar nang mag-isa dahil gabi na. Pinigil niyang kanyang mga sarili at sa huli lumabas siya ng sasakyan at sinundan ng anino ng babae papasok sa sementeryo. Malayo na si Sarah nang matagpuan siya ni Marlon. Nakatayo siya sa harap ng isang lapida. Ang kanyang mukha'y nagmumukhang malungkot, ngunit may nakakamanghang kagandahan na parang si isang diyosa. Marami malamang ang nabibighani sa angking karisma ng babaeng ito. Nang tumingin si Marlon sa lapida, namutla ang kanyang mukha. Ang iyong ina ay si Rosario Sotanya? Tumingin si Sarah sa kanya. Ang ilong nito ay namumula. Alam mo bang tungkol sa aking ina? Tumingin siya dito na may malalim na mga mata. May iniwan bang kwintas ang iyong ina para sa'yo? Paano mo nalaman? Nagulat si Sarah ng bahagya at inalis ang hindi gaanong kapansin-pansing kwintas na pulang bato mula sa kanyang leeg. Lumapit si Marlon at nakita ang kwintas. Ang kanyang mga mata ay biglang lumaki. Ang sagisag ng pamilya Balderramas. Sinasabing hindi nais ni Lily Balderramas, ang panganay na anak na babae ng pamilya Balderramas, na magpakasal sa lalaki ipinagkasundo sa kanya. Kaya siya ay tumakas mula sa Europa. Nagpalit ng pangalan bilang Rosario Sotanya at mula noon hindi na ito nagpakita sa kanyang pamilya. Matagal nang hinahanap ng pinuno ng pamilya Balderrama si Lily. Hindi inasahan pati na pala to, ngunit meron siyang napakagandang anak na babae. Punong-puno ng malalaking alon ng puso ni Marlon. Hindi inaasahan ang kanyang natuklasan. Si Sarah ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Balderramas na meron na lamang lolo at lola. Kung maibabalik niya si Sarah, bigla siyang nag-isip, hindi, masyadong malaki ang pamilya Balderramas. Kung ibabalik lang si Sarah sa pamilyang yon, ang pagkakakilanlan ni Marlon bilang pangalawang anak ng pamilya Alba ay hindi sapat para sa babae. Kaya kailangan niyang ipakasal na muna si Sarah sa kanya at sa kanya to dadalahin pabalik sa pamilya Balderramas. Sa ganitong paraan, ang ari-arian ng pamilya Balderramas ay magiging kanya at tiyak na mapapabagsak niya si Zephyr. Bakit mo alam na may iniwang alaalang aking ina para sa akin? Inulit ni Sarah ang katanungan sa kanya. Dahil tila ba nililipad na siya ng sarili sa alapaap, tumingin si Marlon sa kanyang mukha at nag-imbento ng dahilan. Dahil ang iyong ina at ang aking ina ay magkaibigan. Katulad yun ni Rebecca, nagtaka si Sarah. May ganitong connection ba sila? Hindi naman niya yun nararamdaman. Anong klaseng tao ang aking ina? Hindi niya kailanman nalaman at ayaw ni Rogelio na magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa namayapang ina. Sumagot si Marlon ng malambing. Siya ay napakaganda, mahusay, edukada at independent woman. Narinig niya ng kanyang amang si Mauricio na gustuhan si Lily Balderramas noon. Ang babae sikat dahil sa taglay na ganda at talino. Maraming mayayamang pilantropo ang nagtangkang sungkitin ng magagandang nilalang na yon. Subalit lahat sila'y naging luhaan. Tumingin siya kay Sarah. Hindi mahirap isipin ang kagandahan ni Lily, ngunit kailangan pa rin niyang makuha ang DNA ni Sarah. Kailangan niyang ipasagawa ang DNA test para sa head ng pamilya Balderramas upang makumpirma kung siya ang naulilang anak ni Lily. Matapos ang ilang sandali, naramdaman ni Sarah na mukhang magiging mabuting magkaibigan sila ni Marlon dahil magkaibigan ng kanilang mga ina. Parang pinagtagpo sila ng tadhana. Sa daan pa uwi, isang malakas na hangin na humampas sa kanila. May bagyo ba? Tanong ni Sarah habang tinitignan ng langit. Napakalakas ng hangin, lalo na sa kanilang lugar na nasa mataas na bahagi ng Cavite. Sumagot si Marlon. Mukha nga, baka dumating ito ngayon o bukas. Hindi natin masasabi, madalas namang may bagyo kaya sanay na si Sarah sa malalakas na hangin, lalo pat nasa mataas silang lugar. Mas ramdam ang malalakas na hangin na tulan doon. Kailangan na nating umalis dito. Delikado kapag dito pa tayo inaabutan ng ulan. Inalalayan siya ni Marlon sa pababang bahagi ng sementeryo. Kailangan na nilang makaalis doon dahil kumakabog ang kanyang puso. Takot siya sa mga kulog at kidlat. Salamat Mr. Alba. Inalalayan siya ni Marlon pababa. Tawagin mo kong Kuya Marlon. Nakangiting tugon ni Marlon sa kanya. Tutal naman magkaibigan ng ating mga ina.
kaya dapat ganun din tayo. Sige Kuya Marlon, may ingat na sumunod si Sarah kay Marlon habang naglalakad sa medyo matarik na daan. Bigla isang puno sa kanan ng biglang natumba. Mag-ingat ka, bigla siyang hinila ni Marlon sa mga bisig nito. Nanginig si Sarah sa takot at hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Sumunod na nahulog ang pangalawang puno, ang pangatlo at ilang pang mga puno na humaharang sa daanan nila pabalik. Tumingin siya sa paligid, mukhang itong gubat sa dami na natumbahang mga puno sa sobrang lakas ng hangin. Anong gagawin natin? Nag-aalalang tanong niya. Tumingin si Marlon sa paligid. Kailangan nating makaalis. Maaring tumamang bagyo ngayong gabi. Baka may masamang mangyari kung mananatili tayo dito. Tumango si Sarah. Okay ka lang ba? Tanong ni Marlon sa kanya. Nilingon pa siya nito. Okay lang ako Kuya Marlon. Huwag mo ko masyadong alalahanin. Okay, hawakan mo kamay ko at aalis na tayo sa lugar na to. Okay. Gumapang sila ni Marlon sa ilalim ng mga nagtumbahang mga puno. Lumingon pa ito sa kanya. Ayos ka lang ba? Oo, mabilis na sagot niya. Nakikita na halos nilang bungad ng daan. Napangiti si Sarah. Makakalabas na tayo. Pagkatapos niyang sabihin yon, sumigaw si Marlon. Mag-ingat ka. Isang malaking puno ang nagumpisa na namang matumba at target na bagsakan ng kanyang katawan. Namutla si Sarah sa hindi inaasahang pangyayari. Sa susunod na segundo, nahila siya ni Marlon sa mga bisig nito at ang malaking puno'y bumagsak dito. Naging maputla ang gwapong mukha ni Marlon at lumabas ang dugo mula sa kanyang bibig. Nagulantang si Sarah, agad na pinunit niyang kanyang skirt upang ipuna sa bibig ni Marlon. Nataranta siya, ang kanyang tinig na nanginginig at sobrang takot. Kuya Marlon, umalis ka na. Tinulak siya ni Marlon palayo. Tumanggi siya. Sinasabi niya sa kanyang sarili na kumalma lang siya. Pinunasan niyang kanyang luha sa kahinawakan si Marlon. Magiging maayos tayong dalawa, ilalabas kita dito. Pilit niyang tinulak ang malaking puno, inangat niyang mga sanga nito dahil sa adrenaline rush naging napakalakas ng kanyang manipis na katawan. Nang makausad si Marlon, inalalayan niya itong makatayo at sinampay ang braso sa kanyang balikat. Kuya Marlon, huwag kang matutulog, lalabas na tayo. Dadaling kita sa ospital, sabi niya na may luha sa kanyang mga mata. Nang marinig ang boses ni Sarah, tumingin si Marlon sa kanya na parabang wala sa sarili at ngumiti para pagaanin ang loob ng babae. Huwag kang umiyak, ayos lang ako. Sa kalaliman ng gabi, humagupit ang ulan mula sa bagyo sa labas. Naalala ni Zephyr na takot si Sarah sa mga gabi na may kulog at kidlat. Mag-isa ito sa bahay at tsak na natatakot at hindi makatulog. Tumayo siya at naglakad mula sa sofa. Narinig ni Aurora ang ingay at nagtanong, Zephyr, may bagyo ba sa labas? Saan ka pupunta? Aalis ako. Isinuot ni Zephyr ang kanyang coat at umalis. Sa kadiliman, namulang mga mata ni Aurora. Halatang naiinis siya dahil alam niya kung saan papuntang lalaki. Matagal na niyang hinahangaan si Zephyr. Minahal niya to sa loob ng 10 taon, subalit ang naging hantungan ni Zephyr ay isang malaki na pakabatang babae na kinaiingitan niya ng labis. Dahil bukod sa batang-bata pa to ay ubod pa ng ganda. Nakabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang laman at muspong ang puot sa kanyang puso. Nagmaneho si Zephyr pabalik sa Cavite. Wala siyang dalang payong kaya nagmadali siyang pumasok sa villa sa ilalim ng malakas na ulan. Ngunit walang tao sa silid. Wala si Sarah. Tinawagan niya ito ngunit walang sumasagot hanggang sa kanyang ikatlong tawag. Naging madilim ang mukha niya tinawagan si Mr. Jomar. Hanapin mo kung nasaan ang asawa ko. Agad na nag-imbestiga si Mr. Jomar at hindi nagtagal ay nakakuha siya ng resulta. Sir, nasa ospital ngayon si Mr. Alba at ang asawa niyo. Si Marlon Alba? Oo. Halatang nataranta si Mr. Jomar sa gawin ng kanyang pagsasalita. Agad na natakot si Zephyr, nainis siya. Sinabihan na niya si Sarah na hindi mabuting tao si Marlon Alba. Nakalimot ata at agad na kanyang sinabi. Hindi talaga marunong makinig ang babaeng yun sa kanya. Kumabog ang puso ni Zephyr sa pagkabahala habang pinoprosesong balita sa kanyang isipan. Paano siya nakasama ni Marlon Alba? Sa ganitong oras, binalaan na niya ito tungkol sa lalaki. Ngunit ngayon ay punong-puno siya ng takot. Ang isipin na si Sari na sa isang mahina't marupok na sitwasyon, kasamang isang taong hindi niya pinagkatiwalaan ay nagpapaalsa ng kanyang galit. Kumuha ka ng impormasyon kung bakit sila nagkasama ng ganitong oras. Utos niya sa assistant niya. Opo sir, agad kong alamin, sagot ni Mr. Jomar at binaba ng telepono. Nakatayo si Zephyr sa ilalim ng ulan. Basang-basa't nagagalit habang unti-unting pumapasok ang katotohanan ng sitwasyon na kanyang isipan. Dapat isinama na lang niya to sa ospital at hindi iniwang nag-iisa.
Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Habang ang isip ay naglalakbay, naawa siya sa kanyang asawa. Natatakot to sa mga kulog at kidlat. Dapat nasa tabi siya nito sa mga ganong pagkakataon. Ang biyahe papunta sa ospital ay tila napakatagal. Ang pag-iisip tungkol sa itsura ni Marlon Alba, ang madali niyang paraan ng pag-akit sa mga tao sa paligid niya, ay nag-uudyok sa isip ni Zephyr ng kapraningan. Ang lalaki mapanganib, alam niya yon. Sa wakas, dumating siya sa ospital at nang madaling pumasok. Ang kanyang basang damit ay nakakabigat sa kanyang paglalakad at hindi komportable. Lumapit siya sa nurse sa front desk. Nasaan si Sarah Loizaga? Nagmamadali niyang tanong, ang boses ay mababa, ngunit puno ng pangangailangan. Tumingin ang nurse sa monitor. Nasa kwarto 302 siya. Pero, salamat, pinutol niyang sasabihin ito at mabilis na nagtungo sa elevator. Habang nagbabaybay siya sa koridor, tumataas ang kanyang pag-alala. Narating na niya ang pinto, huminga ng malalim at tinulak to. Sa loob, natagpuan niya si Sarah na nakaupo sa kama ng ospital. Mukhang maputla at nanghihina. Si Marlon Alba ay nasa tabi nito, ang braso ay nakalagay sa likod ng kanyang upuan. Marahang nakikipag-usap sa kanyang asawa. Agad na bumagsak ang puso ni Zephyr sa takot at pag-alala para dito. Ang instinct ng pag-alalay bumuhos sa kanya. Si Sari nasa isang mapanganib na sitwasyon kasamang isang taong hindi niya pinagkakatiwalaan at nagduluto ng pagkatakot sa kanyang isipan. Zephyr, tawag ni Sarah sa kanya. Ang kanyang mukha ay naghahalo ang kaluwagan at pag-alala. Si Marlon ay bumangon, humarap kay Zephyr na may halong hamon sa kanyang mga mata. Ayos lang siya, Zephyr. Nandito ako para tulungan siya. Si Zephyr ay lumapit, nangangalit ang kanyang mga ngipin. Tulungan siya o nag-iisip ng paraan para pahirapan siya. Si Sari umawat sa kanilang dalawa na naguguluhan. Tumigil na kayo. Ang tingin ni Zephyr ay nanatiling nakatuon kay Marlon. Kailangan mo nang umalis, Marlon. Hindi itong tamang panahon para galuhin siya. Ngumiti si Marlon, hindi natatakot. Hindi ikaw ang kanyang tagapag-alaga, Zephyr. Siya isang tao na may kakayahan gumawa ng sarili niyang desisyon. Marahil ngunit hindi siya gumagawa ng pinakamainam na desisyon ngayong gabi. Sagot ni Zephyr, lumalapit siya kay Sarah. Nakaramdam si Sarah ng tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Kalmahan niyo lang, okay lang ako. Maayos ng aking kalagayan. Ang bagyo ay patuloy na nangangalit. Ngayon din ang tensyon sa dalawang lalaking kanyang kasama. Waring naglalaban ang mga to at walang sino man ang nais magpatalo. Pag-usapan niyo na lang ito ng mahinahon. Pakiusap niya sa dalawa. Tumingin si Marlon sa kanya't ngumiti, saka malambing na nagsalita. Siyempre Sarah, narito lang ako lagi upang suportahan ka. Si Zephyr ay umiling na natiling nag-aalala. Hindi mo siya kailangan, Sarah. Nandito ako para sa'yo. Ang pinaglalabanan ng dalawang ito ay tungkol sa kanya. Hindi na siya makaapuhap ng salitang bibigkasin. Para lang walang mangyaring gulo. Sa ospital, bago dumating si Zephyr, nabendahan ng sugat ni Marlon sa noo. Nilagyan din siya ng IV. Na laboratory na rin siya kahit nagsuka na siya ng dugo at medyo nahilo. Ang resulta naman ng kanyang lab ay maayos. Ang MRI report ay hindi pa makukuha hanggang kinabukasan. Kaya si Sari na natili sa ospital upang samahan si Marlon. Tulang niya naalala na tignan ang kanyang telepono. Tinawagan siya ni Zephyr na ilang beses. Pero wala siyang balak na tawagan to pabalik at muling tinagong kanyang telepono. Nakahiga na sa kama si Marlon at natutulog nang bumukas ang pinto at pumasok si Zephyr kasama si Mr. Jomar. Madilim ang mukha nito talatang galit sa mga mata. Nang makita ni Sarah si Zephyr, medyo kinabahan siya. Kaya tumayo siya upang samahan tong lumabas ng kwarto. Nauna na siyang lumabas. Subalit hindi sumunod sa kanya si Zephyr. Nanatili ito sa loob ng silid at tinitigan si Marlon. Napakunot ang kanyang noo at hinila ito palabas. Nakatayo silang dalawa sa pasilyo, hindi pa nagpapalit ng damit si Sarah, ngunit tuyo at marumi na ang kanyang suot. May mga bakas ng luha sa kanyang mukha. Hindi ka ba umuwi ngayong gabi? Paano ka nagkaganyan? Tiningnan siya ni Zephyr at gusto sanang hawakan ng kanyang mukha, pero iniiwas ni Sarah ang ulo niya. Napatigil sa ere ang kamay ni Zephyr at naging medyo awkward ang kanilang paligid. Ano bang ginagawa mo ngayong gabi? Napakadumi niya na, may mga putik ang kanyang katawan. Mahinang sinabi ni Sarah, wala kang pakialam, umuwi ka na. Nandito ako para sunduin ka at iuwi na. Hinawakan ni Zephyr ang kanyang kamay at nagplano ng dalhin siya palabas. Pinilit niyang alisin ang kanyang kamay. Lumalaban siya ngayon kay Zephyr at may malamig na ekspresyon. Hindi ako uuwi. Hindi ka uuwi? Lumamig ang mga mata ng lalaki. Ibig mo sabihin, gusto mong manatili dito kasama si Marlon Alba. Tama ba? Oo. Matatag na sagot ni Sarah. Masaya ka na? Si Marlon ay nasaktan dahil sa kanya.
kaya't natural lamang na manatili siya rito para alagaan ito. Napanghisi si Zephyr. Sino ka ba para sa kanya? Gusto mong manatili dito para alagaan siya? Huwag mong kalimutan, may asawa ka na. Paano ako magkakaroon ng dangal na hayaan kang alagaan ng ibang lalaki? Iniisip mo ang dangal mo ngayon? Natawa si Sarah. Bakit ikaw? Inalagaan mo si Aurora sa ospital. May asawa ka rin. Responsibilidad mo bang alagaan siya? Huwag mong kalimutan, ikaw ang dahilan kung bakit siya natumba. Nanginig ang mga labi niya. Lumabas na naniniwala si Zephyr na siyang nagtulak kay Aurora. Nang makita niyang biglang namutla ang mukha ni Sarah, nakaramdam ng konting lungkot si Zephyr at sinabi niya. Magpapaliwanag na sana siya, ngunit nagsalita na si Sarah. Pumunta ka na at alagaan siya, hindi mo na kailangang alalahanin pa ako. Sa tingin ni Sarah, walang kwentang lahat at tumalikod siya. Ang mukha ni Zephyr ay kasing dilim ng tubig kanal at sumigaw siya. Mr. Jomar. Inutusan niya to na imbestigahan ang mga ginawa ni Sarah ngayong gabi. Bumalik si Sarah sa silid at sinilip ang bote ng dextrose ni Marlon. Malapit na itong maubos kaya pinindot niyang bell para tawagin ang nurse. Dumating agad ang nurse at nakitang isang matangkad na figurang nakatayo sa pasilyo. Nakakunot ang noot may madilim na ekspresyon. Hindi siya naglakas loob na tumingin dito. Ibinaba ang ulo at pumasok sa silid. Mabilis na nakakuha ng impormasyon si Mr. Jomar at bumalik ko pa magulat. Sir, pumuntang asawa niyo si Mr. Alba sa mataas na bahagi ng Cavite. Bakit sila pumunta doon? Umiling to. Hindi ko po sigurado doon. Ang alam ko lang ay sa track ng cellphone ng asawa niyo. Pero mukhang may nangyaring aksidente kay Mr. Alba base sa itsura niya. Aksidente? Nakakunot ang noo ni Zephyr. Nasugatan kaya si Sarah? Naglakad siya papunta sa pintuan ng silid at tinulak to. Abala ang nurse sa loob. Kinuha ni Sarah isang basang tuwalya at pinunasan ng mukha ni Marlon. Wala nga siyang sugat, ngunit may pasa sa kanyang tuhod na hindi nakikita dahil natatakpan to. Matapos niyang punasan ang mukha ni Marlon, nilinis niyang kanyang mga kamay at paa. At biglang naramdaman ang malamig na tingin na bumabagsak sa kanya. Tumingala siya at nakita si Zephyr na nakatayo sa pintuan. Walang expression sa mukha at naglalabas ng init ang malamlam nitong mga mata. Nakakatakot. Bahagyang natakot si Sarah pero sinabi niya sa sariling manatiling kalmado at ipinagpatuloy ang paglilinis kay Marlon. Tahimik lang siya, hindi alam ko anong sasabihin. Umalis na si Zephyr na hindi man lang nagsalita. Nagulat si Aling Lydia na mapansin ang presensya ni Zephyr. Sir, kasalukuyang kausap ni Aling Lydia si Sarah ng mga oras na yon at narinig pa ni Sarah ang pagbati ng matanda kay Zephyr. Nagpaalam ng matanda kay Sarah. Sige, ingat. Ibinaba ni Aling Lydia ang telepono. Sir, bakit naman kayo parang multo na biglang sumusulpot? Tinakot niyo ako kanina. Ang mukha ni Zephyr ay nanatiling walang emosyon. Sinilyapan niya ang telepono ni Aling Lydia. Kailan daw siya babalik? Nagulumihanan ng matanda. Siya? Si ma'am? Sino pa nga ba? Tumango siya na may madilim na ekspresyon, sagot ni Aling Lydia. Sabi ni ma'am, hindi na raw siya uuwi ngayong gabi. Hindi uuwi, para mag-alaga ulit sa ospital buong gabi? Nanlamig ang mukha niya na parang yelo. Kinuha niya ang kanyang telepono at para tawagan si Sarah. Ngunit hindi na naman to sinagot. Ang galing talaga. Ang babaeng ito, tumatanggi ng sagutin ng mga tawag niya. Hinila ni Zephyr ang kanyang korbata. Kumunot ang noot biglang nainis nang hindi niya maintindihan. Nakita ni Aling Lydia na may kakaiba sa kanya, kaya't maingat nung nagpaalala. Sir, bakit hindi niyo po sunduin si ma'am? Bakit ko siya susunduin? Galit na sagot ni Zephyr. Aalagaan ng asawa niyang ibang lalaki tapos susunduin niya? Nabastos na siya kanina, bakit niya yun pupuntahan pa? Sir, bata pa po si ma'am. Normal lang kuminsan na magpakita ng konting pagiging isip bata. Dapat po mas intindihin niyo siya. Sinasabi mo bang matanda na ako? Dumilim ang mukha ni Zephyr. Nabigla si Aling Lydia at nanginginig na sumagot. Hindi po sir, sa mag-asawa, normal lang ang magtalo pero kailangan lagi may maunang magpakumbaba. Hindi siya pinansin ni Zephyr at umakyat na lang papunta sa itaas. Pero kahit pagkatapos maligo, hindi pa rin siya mapakali. Sa tuwing pipikit siya, nakikita niya si Sarah at Marlon na magkasama sa kama, naiinis at naguguluhan siya. Kaya tinanggal niyang kanyang kumot at bumangon mula sa kama. Anong mangyayari ngayong isa pa lang heredera si Sarah? Magawa kaya ni Marlon ang paggamit niya kay Sarah para magamit sa paghihiganti kay Zephyr? At ano ang gagawin ni Zephyr ngayong magkasama si Sarah at Marlon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.